in the ministry of the Lord sa mga nagakalain-lain nga mga kasimbahanan, no? Nga nag-join kag nag-support sa sining aton diring monthly fellowship kag nga family day as well. So, ang Ginoo kakita gid sang aton mga tagipusoon kag nga nakabasa sang yara sa aton mga pangunauna. Kag ang Ginoo mga kuturan magapakamayo sa aton tanan. So, if you have a Bible with you, please open it with me in the book of Exodus. Exodus chapter 17, and I'm start reading beginning at verse number 8 down to number 16. No, sa mga wala sang Bible, i-plus dira sa aton nga screen, no. Siling diri mga kauturan, then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. And Moses said unto Joshua, choose us out men and go out fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill and with the rod of God in mine hand. In verse number 10 it says, so Joshua did as Moses had said to him. Siling sang Bible, Joshua did as Moses has said to him, and fought with Amalek, and Moses, Aaron, and Hur went up on the top of the hill. And in verse number 11, and it came to pass when Moses held up his hand, the Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side, and the other on the other side, and his hand were steady until the going down of the sun. In verse number 13 it says, and Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of sword. And in verse number 14, and the Lord said to Moses, write this for a memorial in a book, and rehearse it, thank you so much, in the ears of Joshua, for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. And last two verse 15 it says, and Moses built an altar and called the name of Jehovah Nissi, For he said in verse number 16, because the Lord hath sworn that the Lord will have war with Amalek from generations to generation. Clap your hands to the Lord, and let us go in the presence of the Lord in prayer, as I am requesting our beloved Bishop to pray for the blessing of the Word of God we have read. Lord Jesus, nagapalapit kami sa imo amay nga may pagpaubos. Nagakilala nga kung wala ka sa amon, wala kami sing mahimo. Ang amon mga paghangop, Lord, mga limitado lamang. Bisan pa Ginoo, kung kaisa ang amon mga kinaiyahan, may pagkalipat. Kag ang amon tagipuson kung kisa puno sa mga kabugatan. Apang Ginoo sininga aga, maluoy ka. Kuha ang tanan nga mga bagay, Lord, nga makapugong sa imo panalangin. Kag ako nagaampo sa imo, gamitang imo alagad, Pastor Abraham, magawali sang imo mga pulong, updisya sang imo ka home, Lord. Haplas siya, Ginoo. Kagamitang yaba sa pagpamulong sa mga pulong nga magpadasig sa amon. Amoy nga amon pag-ampo, Lord, nga may pagtahod kapag paubos nila sa imong pangalan. Jesus Christ, nga amon Ginoo kag maluluwas. Amen. Hallelujah. Once again, somebody clap your hands to the Lord. Will you shout, I love you, Jesus? Will you shout, praise the Lord? So this morning, by God's help,
and by the guidance of His Spirit, I will bring the message, or I will preach unto you the message entitled Striving Together in the Ministry of the Lord Jesus Christ. So, ka-very clear, ka-very specific ang aton nga mensahe. Ngambot sing ganon, ang ministry nga aton diri ginapanungdan, wala sang iban nga ministry kundi ministeryo nga ang nagapanguna amo si Lord Jesus Christ. Kay balo kita nga sa Matthew chapter 16, ara dira mga kuturan, mabasa naton ang portion sang kasulatan nga siling ni Lord Jesus Christ kay Peter, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. So ang builders in church, ang founders in church, mga kauturan, no other than our Lord Jesus Christ. Now, ang word nga striving, it means, mga kauturan, for you to desire or for us to make an effort or to work hard. Kag kung iangot naton mga kauturan sa mensahe amo sini, dapat kita padayon nga maghandom, maningkamot magpaninguha, magpangabudlay sang tudo-tudo para sa ministeryo sang Ginoo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. So in this message, mga kauturan, I would like all of you to see the clear picture, mga kauturan, sang ginatawag nga ministry sang Dios sa story ni Moses. Sa tong scripture nga ginbasa ko just while ago, may mga bagay, mga kauturan, nga gusto nakon dalon sa aton katong-anan para ikaw kag ako conscious kita sang aton mga ginahimo para sa buluhaton sang aton Ginoo. Tama ini kay importante, hindi ni malawig kay direkta ako magwali. Pero pangayoon ko, mga kauturan nga kabay, kung hindi mo manggid ma-memorize or makas-up tanan, at least may mauwiran ka. Kaya mo'y na pinaka-importante, mga kauturan, sa aton kabuhi nga mga Kristohanon. So balikon ko, ini nga storya, mga kauturan, nagahatag ini sang klaro nga laragway sang ministeryo sang Dios, kag nga subong man pwede naton magamit, mga kauturan, ma-adapt sa aton mga kauturan ministry diin kita subong nabilong. Now, suno sa story, mga kauturan, nga ang ministry sang Dios, tanda naton, may tatlo ka mga butang nga aton matalupangdan sa sining nga storya ni Moses. Una, may ginatawag nga pinili nga leader ang Dios sa ministry. Will you say amen? Although sa Bible, mga kauturan, very clear nga ang Dios, mga kauturan, nagatawag sa tanan nga tao sa kaluwasan. Bangod sila isang Bible, hindi luyag ang Diyos, hindi gusto ang Diyos nga maisa, nga mawala, nga maisa, nga hindi maluwas, kundi ang tanan magdagat sa paginolsol kag makaangkon sang kaluwasan sa iyang kalag. So meaning, mga kauturan, kung pagambalan ang kaluwasan, gusto kag luyag sang Diyos nga tanan kita maluwas. Pero kung aton pagambalan ang leadership, hindi ang tanan leader, kundi may pinili ang Diyos nga leader, nga pagagamiton niya sa iyang buluhaton. So sa story ni Moses, ang selected nga leader wala iban kundi si Moses mismo. Number one, sa ministry may selected leader. And the second one, may ginatawag, mga kauturan,
nga dapat sa ministry sang Dios may ginatawag nga submissive laborer or worker of God. Nga ginbutangan ko siya sang adjective nga submissive kay hindi enough nga nagapangabudlay kita sa likuton sa Ginoo nga hindi kita submissive sa aton mga leader. Kag amo ina makita naton sa kabuhi ni Joshua kag sang mga katawhan nga gincommand ni Moses nga silang mag-aaway sa mga Amalekites. And the last one, mga kauturan nga gusto ko, mga inigugma, makatch up mo kag ma-realize mo nga hindi lang sa ministry may selected leader, may submissive laborer or worker, but also gikan sa among nga storya makita naton diri nga may ara man supportive lifters. Sa personalidad ni Hur kag ni Aaron. Nga sa stories kasi yung Bible, samtang ato si Moses sa putok-putukan sa bukid o kung sa bulubungyod nga nagabayaw ang iya kamot mga kauturan. And as human being, kabalo kita nga may mga limitation niya kita. Except God, tanan kita may mga limitations. That's why even the selected leader of God, which is Moses, mga kauturan, samtang siya nga nagabayaw sa iya kamot, mga hinigugma, nga nagapanawag sa Dios kag samtang si Joshua, kag iyang mga kaupdanan nga amuyad tong aktual nga nagapakig-away sa ilang kontra nga Amalekites. Silang sa Bible, samtang nagabayaw si Moses sa iyang kamot, ang mga katawas ng Dios nagadaog. Pero the moment nga manaog na ang iya kamot, nagaamat-amat kaperde ang mga katawhan sang Dios. Bangod sang human limitations sang alagad sang Ginoo nga amo si Moses. But sa sining nga story, thank God nga may Aaron kag may Hur. Nga sa nakita nila ang ilang leader nga nabudlayan na, kag nakita nila ang senaryo nga nagakaperde na sila, kag tungod kay supportive sila, tungod kay very loyal sila, tungod mga kauturan may balatyagon sila sa pagbulig sa ilang leader. Ang siling sang Bible, nagbutang sila sa bato sa duha ka kilid. Or nagbutang sila sang bato nga mapungkuan ni Moses, kag nga upod sa pag-uyat sang duha ka kamot, ang isa sa sahig si Hur, ang isa si Aaron. Kag according to the scripture, mga kauturan, nagmangin madinalagon ang kausa sang Dios. Tama ini ka importante. So diri kita sa selected leader. In other words, may ginapili gidagali ang Dios nga leader. Nga iya pagagamiton mga kauturan para sa iya kay mayaan, para pangunahan ang mga katawhan niya nga iya pagapilion kag pagatawgon sa pagalagad sa iya, sa pagpauswag sang ministeryo nga buot sang Dios mga kauturan, nga masiling naton, hallelujah, nga iya ginahandom. Kag nga gusto niya nga makita nga nagauswa. That's why si Moses, kay balo kita, gintawag siya sang Dios, mga kauturan, gikan sa nagadabadaba nga sa pinit or burning bush, mga kauturan. Nagpakig-istorya ang Ginoo sa iya sa itong nagakalayo, mga kauturan nga sa pinit. Kag nga, kay balo kita prior sa ginatawag nga calling or chosen sa pagpili sa Ginoo, pagpili sa Ginoo sa iyang kabuhi. Kabalo kita nga ang life ni Moses, bisan pa man may pribiliyo siya nga mangin prinsipe sang Ehipto, apang at one time mga kauturan nakita niya nga ang Isaya ka
kasimanwa ginapigos sang Egyptian kag bangod sang kumpasyon ni Moses sa iyang kasimanwa tungod mga kauturan sang iyang nga love dito nakalambot ngang story nagtudlo sa aton nakapatay si Moses sang Egyptian. Wala sa plano to ni Moses. Pero ang nagtulod sa iya tungod nga hindi iya pwede pagpabayan ang iya utod sa Ginoo nga ginat sakit. So buti nga nun, kung ari ini nga balatyagon sa aton mga kauturan, mga yugma may higahimuon kagi. That is why, mga kauturan, hindi questionable kung nga ginpili siya kagintawag sa Ginoo kaysa akon pagtuon nakita ko mga kauturan sa kabuhi ni Moses nga mayara siya gugmauna sa tanan sa Ginoo kag may kabalaka siya sa iya isig katao kag ilabi na gid may dako siya nga concern sa buluhaton sang Dios. Pero pag-uyas mo nang ini nga pagpili sang Dios sa iya kay balo kita nga damo excuses si Moses. Pagtawag sang Ginoo sa iya damo siya balibad. Sila niya Ginoo paano ako nga mangin speaker mo sa mga katawan mo kay una sa tanan pitla ko. Do hindi ko maayo nagasakwil ang akong dila. Kag sila niya hindi ko maayo magambal sila niya siya araw na lang ako rutot. Pranon mo ya kay siyang ginpili sang Ginoo. Hindi ba sa aton kabuhi? Ilabi na gid mga kauturan karon sa aton kapanahunan. Ang Dios padayon nagatawag mo sa aton. Wala pa mga kauturan natapos ang ministry sang Dios sa bag-ong katipan. Amo na kung paano mga kauturan ang Dios padayon nagatawag kag magapili sang siya nga maga-responder para sa iya nga buluhaton. Pero ang nami mga kauturan in all excuses of Moses sa tanan nga babalibad niya. Pero ang Dios wala man nagakahupsan sang sabat. Sila niya Moses sinong balang naghimo sa imo baba. Oh, kita niyong Ginoo mayo no? Ang buot ipainchindi ang kabubuton sa Dios ang siyang matuman sa gihapon. Amo na sa aton ka-relate kita yung mga pastors. Ako sang una sang mabaskog nga pagpanghikot ang Ginoo sa akon tagipusoon bisan diin ako nga gulo. Hindi kong ma-explain ang akon nga balatyagon nga puwerteng nga pagpanghikot sa Ginoo sa akon nga heart. Bisan diin nga area nagahilibion ako. Makita ko mga kuturan ng akon kaugalingon bisan pa wala pa ko nagsugod makita ko nang akon kaugalingon that someday magatudlo ako mga kauturan sa mga katawhan. Pero at that time sugiran ta kamo may hapo ako. Asthmatic ako. So nga ako nalibay sa Ginoo, Lord, di pa, hindi man na guro nami, guro nga nagawali ko, nga ginalagas ko Ginoo, ang akon ginawa tungkol sa hapo ko. Pero kaangay ni Moses, ginayos ang Diyos ang akon hapo. Amo man na sa inyo, amo man na sa aton tanan. Nga aman, tungod ang Ginoo, mga kuturan, may plano nga pagagamiton niyang aton kabuhi para sa iyang buluhaton. So kabalo ka mo nga ang gusto ko hindi mga kuturan i-realize naton. Sometimes nakita naton nga ang mga lagad sa Ginoo, mga pinili sang Ginoo, no? Mga kauturan nga daw kanami sang amon kaimtangan kaangay subong naka-Amerikana, okay? Kag nga ang mga pastors ninyo makita niyo nga daw ka-smiling face always mga kauturan, kag nga daw ka nami sang kabuhi. Pero beyond the scene, gusto ko ipainchindi sa inyo nga may mga kabudlayan nga gina-undergo ang inyo nga mga kapastoran.
bisan dito ako sa Madridiyos, how many times, mga kauturan, nag-experience ako sang spiritual warfare sa akon mga dalamguhanon. Pero, mga inigugma sa aton nga mensahe, nga mga kauturan, may pinili ang Diyos sa nasiling na naton para sa iya nga greater plan sa iya nga ministry. So ang buot ko dire ipaintsindi amo sini mga kauturan nga ang Dios gid amo siya ang nagtawag kag nagpili sang aton mga pastor nga magapanguna sa aton. Will say praise the Lord. Agud matagaan naton value kag tagaan naton importansya, matagaan naton sang dako nga bili, mga kauturan, ang pinili sang Dios nga amo mga kauturan ang mga pastor nga nagapanguna karon sa aton mga kabuhi. To give you exactly mga kauturan nga verse, basahon naton. Ephesians chapter 4 verse number 11, it says, to them he gave some to be apostles, some to be prophets, and some to be evangelists, and some to be pastors, and some to be teachers. Now, listen to this. For the perfecting of the saints. Agud himpiton ba? Agud mga kauturan ang mga katawan sang Dios, mga inigugma, mga kauturan no magalambot sa maturidad. In other words, mga kauturan, kung wala pastor nga nagapanguna sa aton, hindi kita maglambot sa pagkaamtong, sa pag-alagad dira sa aton Ginoo. For the work of the ministry, agud mga kauturan, ipreparar kamo sa buluhaton sa Dios. That the body of the Lord shall be, ano dira, ambal? Build up. Agud magpatindugon, agud mangin mabakod mga kauturan, ang iglesia sang Ginoo. Nga agin mensionar ko ni mga kauturan, because nowadays, we fail to realize the value and the work nga ginbutangan kita sang Ginoo sang pastor nga magapanguna sa aton. And let me tell you this, kung may isa sa may mga pinakadako ka nga blessing nga mabaton sa imong kabuhi, hindi tungod kay nagmangranon ka. Hindi tungod mga kauturan kay nagayuhan ang imo pangabuyan, kundi saman sa pinakadako mo nga blessing nga nabaton, amo nga gintagaan kaginbugayan ka sang pastor. That's why, mga kauturan, aton sila nga tagaan sang dako nga talupangon. Siling mga kauturan sa Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you pastors according to mine heart, and they shall feed you with knowledge and understanding. Kita nyo, hindi lahog-lahog ang trabaho sang pastor. Ang pakaunon kamo, mga kauturan, sa mga pulong sang aton Ginoo, kag painjindihon. Amoy naga kung kaisa sa aton mga pagtudlo, mga pagwali, ginaginhawa naton, kapahat-pahat, agot kita, tanan makainsindi, kag hindi naton maumit, kag mamis ang pinaka mga importante, nga mga mensahe, mga kauturan, kag pangunauna, nga balatyagon, nga ginabutang sa tagipusoon sang inyo, mga alagad. Ambot ko si ganon. Una, nga tagaan gid naton word ang mga pinili sang Dios. Ang mga pastor kay pinili sila sang Dios eh. Hindi tao ang nagpili, gali. Dios. Ikaduha, nga dapat naton i-value sila
tungod sang ila nga obligasyon, sang ila nga trabaho, sang ila nga ministry. Kabalo ka kung ano ang ministry sang mga pastor. Tandaan nyo, to feed, to guide, to guard, and to grow the church. Mga importante ini nga factor sa aton spiritual life. What will happen to the church kung wala pastor? May mga na-experiensyahan kita ng isa ka simbahan, wala sang may nagapanguna, laing gidya pastor. That's why nabatian naton gina kay bishop, mga kauturan kung paano no bilang senior pastor, mga kauturan bilang nagadumala sa sininga local nga church, very conscious siya bisan di siya magkadto. Ang ara sa iyang mind, mga kauturan, ang ministry sang Dios nga ginhatag sa iya. Meaning, mga kauturan, bisan wala siya, physically absent siya, pero ang iya nga pangunahuna, ang iya balatyagon, ang mga pagpangamuyo, mga kauturan, nagapadayon. Kay nga aman, he was the one chosen by God nga mag-lead sa sini, mga kauturan, nga ministry diin kamusubong na tilong. So tungod kay pinili sila sang Dios, may value. Kag tungod, mga kauturan, kay sila, mga inigugma, siling sampulong sang aton Ginoo, nagatrabaho. May mga verses dira, mga kauturan sa Bible, nga magaatubang kami, magahatag kami sang husay. Kung hindi nyo kami maintindihan, mga kauturan, amuna kung kaisa, ma-misinterpret nyo kami. Nga it seems, mga kauturan, the moment nga may mga tinion nga nagalaygay kami sa inyong personal, bangod, mga kauturan, kay amon ina trabaho to guide and to guard. Kagamoy na ang biblikal nga sistema nga dapat ang pastor amo nga aton sundon, hindi ang mga membro. Wala kita nagasiling nga gina-despise naton ang mga suggestion ninyo, ha. Ginapamatian man na sang pastor. Pero wala sang biblical support. Kag nga bisan pa man sa ilustrasyon bala sang tawag nga tupa kag nga manugpahalab. Wala sang tupa nga amuyang malid sa iya nga manugpalab. Di ba? Okay, kita sa may makita. Kundi makita naton nga sa iyang naga-lead sa mga tupa kundi na makadto. Pero amo niyo, kaysa may mga tinion nga ang pastor naton amugid ang nagapanguna sa atin. For what? To guide us into the right direction. Especially sa kabubuton sa Diyos. But sometimes, there are times nga ang pastor nyo wala sa una. Ara man siya sa likod. For what purpose? For what reason? Agod mabantayan niya ang mga tupa sa Diyos. Kagang pastol o kon ang shepherd, mga kauturan, makita naton ina nga may basto na siya, kag may stick na siya, kag iban gani may sling pa na eh. Nga kon ang tupa medyo nagaliko-liko na, nagalain na sa iya sang dalan, mga kauturan, ginahampak yan na, ginagmay agud magbalik sa dalan sang sakto. Proteksyonan niya gikan, mga kauturan, sa lobo. Kag bisan pa man, mga kauturan, proteksyonan niya na gikan sa mga wild animals kag sa mga oso. Halong kita sini isang word nga oso, ha. Hindi lang ni siya sapat. Labi na gid subong aton kapanuonan, laban na gid kita sa oso. Nga kung kaisa, mga kauturan, kung anong oso sang kalibutan, ang mga Kristiyano nagasunod man sa oso.
Nga kung hindi kita aware mga kauturan tungod sa sining nga oso, madula ang aton good testimony sa Ginoo. Why ako diri nagahambal nga malain mga kauturan ang uso? Pero kung hindi kita maghalong, ining oso among magadula kag magabuyok sa imo talikod sa pag-alagad mo sa Ginoo. That's why palakpakan naton nga may mga pastors kita. Hallelujah! Hallelujah! So tungod kay pinili sila, valuable sila. Tungod sa ilang nga mga trabaho. Amo to kay nanambal ko, likom sa inyo nga hibalo mga kuturan, may mga struggle kami sa amon kabuhi. Ang mga pagbiyahe, mga kuturan, pakadto sa isa ka lugar, maagi ka mga kuturan sa pasakay ka sa Roro, travel ka sa isa ka kadto sa isa ka lugar, abi nyo, mahapos. There are times nga mabadlos ang hangin. Pero pamangkot nga ginahimo naton ini. Kabahin ini sang gugma sang pastor para sa buluhaton sa Dios. So, hindi nyo pag-i-misinterpret palihog. It's about time, church, for us to realize, no, nga dapat mga kuturan ang aton mangin balatyagon, ang aton mga kuturan mangin concern, ang aton regard. Kung may ara gidman mga kuturan sa aton pastor nga ginbutang sa aton Ginoo, among first, amo ang i-acknowledge ang iya nga mga pagpangabudlay. I-acknowledge mo. I-appreciate mo mga kuturan ang iya mga pagpangabudlay. Kag ngay labi na gid sa tanan mga kuturan, higugmaon mo siya. May mga biblical scripture ina basahon naton ang 1 Thessalonians chapter 5 reading from verse number 12 to 13. Kag ang okay ariyo, as we beseech you brethren to know them with labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Okay, 13. So verse number 13. And to esteem them very highly in love. Wow! For their work's sake, and be at peace among yourselves. Ang hambal sang Bible, tahura gid maayo sila kagigugma. Tungod sang buluhaton nga ila ginahimo, magpakighidaitay kamo. May verse bala sa Bible, mga kuturan, nga naga-encourage, naga-inspire sa aton to curse our leaders? No, sir. There is nothing. No single verse that support sa sina mga kauturan nga klase sang statement. But here we are. Tahura gid ninyo sila kag higugma. Nowadays damo failure mga kauturan. Instead of giving our pastors the kind of appreciation and support, mga kauturan, sometimes ginahukman naton sila. Sometimes mga kauturan, aton sila nga disregard. Ginabaliwala naton, kag sometimes nagalambot pa sa punto nga ginabayaan naton sila. Now, I just want you to listen this. Mga kauturan, dapat man bala concern ka mo sa ginatawag nga wants sang pastor. Abi nyo, as human being, nagakasakitan man kami ay. Diin kami nagakasakitan sa mga panahon nga may mga nagatalikod sa pag-alagad sa Ginoo. Amoy nang always ko ginahambal sa mga kauturan nga nahuya na magbalik sa simbahan. Kaya abi nila, gina-judge sila sa simbahan. Siling ko, no, hindi ina among balatyagon.
Siling ko, sa matuod lang ang balatyagon namon, among nagakahidlaw kami sa inyo. Amoy na ang gugma, mga kuturan nga yara sa mga manugpangabudlay sang aton Ginoo. So, naga-affected kami kung may mga nagatalikot. Affected kami, mga kuturan, kung may mga problema sa church. Abi nyo, hindi lang kami, si Apostol Pablo, mga kuturan, nag-ispisarman, pastor sang balatyago niya sini. Sa 1 Timothy, mga kuturan, or 2 Timothy, I think in chapter 4, verse number 10, down until 16, mga kuturan, nga nasakit ang balatyagon ni Apostol Pablo, kay ang iya co-worker sa Ginoo, nga amo si Dimas, pamati kamo, siling sang Bible, ginbayaan niya si Apostol Pablo tungod kay ginhigugmagid ni Dimas ang kalibutan. Ito nagsakit ang iya balatyagon. Kita nyo? So sa simbahan, damo Dimas. Di masunurin. Di masyado aktibo. Di masyado supportive sa buluhaton sa Ginoo. Damo Dimas. Di nasakitan si Apostol Pablo. Pero basahan nyo pag ng Bible sa verse 16, mga kuturan, may isa pagit ginagsakit sa balatyagon ni Apostol Pablo, si Alexander the Coppersmith. Nga kay siling sang Bible, mga kauturan, si Alexander the Coppersmith, mga kauturan, ang ambal sang Bible, nag-against gidya kay Apostol Pablo. Kag sa following verse, mga kauturan, ang tanan pagidya, grabe experience ni Apostol Pablo. Kung sa diin, mga kauturan, tinion nga tani, gusto yaman mabatyagan, ang pagpalangga, ang pagpangapin sang mga kaupdanan niya sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero siling sang Bible, basahan nyo ang amo nga portion. Ginbayaan siya sang tanan. Abi nyo, kaisa, ang naghahatag na gilang sa amon, mga kauturan, sang encouragement, nga may Diyos nga tamod sa amon. Mutsi nga nun, sa mga situation, kaangay sina nga masakit ang amon tagipusoon. Salamat nga may Diyos, mga kauturan, nga nag-comfort sa amon. Amon ang rason nga nagapadbilin kita. Kay kung sa tawhanon lang, mga kauturan, mga hinigog madamo man pala magkutanon. Pero salamat kay ang kuling sa Dios nagapanginbabaw. Salamat kay ang presensya sang Dios padayon nga nagatrabaho sa kabuhi sang aton mga alaga. Kag salamat nga ang Ginoo nagapangapin kag amoy ning rason that until today, hallelujah, by God's grace, we keep on fighting a good fight of faith. Tungod sang Dios nga amo ang nagpili sa amon. So may selected leader. We are blessed nga may pastor kita. Dalion ko lang ni. Agod nga matapos siya. The second one, submissive workers or laborers. Sa church, dapat may mga masinulundon, mga kauturan, nga mga workers. Kita nyo sa story, paghambal ni Moses kay Joshua, suno sa direksyon. Suno sa ginhambal ni Moses kay Joshua. Amo gito ang ginhimo ni Joshua. Nga man, very loyal, very submissive si Joshua sa iyang leader, nga amo si Moses. Kaya nga aman, mga kuturan, kung hindi kita submissive, instead nga blessing kita, sometimes mangin tunaan sang problema. Tandaan naton, mga workers kag nga mga laborers in the Lord, nga sa aton mga pagpamisita sa mga katawhan sang Dios, duwa dapat ang dalon naton. Una, ang Dios, ang grasya sang Dios, ang mensahe sang Dios. Ang ikadua, ang ministry sang Dios, din ikaw nabilong. Kagkabahin dira ang imo pastor. Ambot nga nun, sa aton mga pagbisita,
Kung hindi kita magmangin may nalungon, ginsugo kita sang aton pastor nga magkadto sa mga nagabalatian nun, agud pangamuyuan sila mga kuturan naton. Instead, nga ihambal mo, sister, salamat sa Dios, ngayari kami diri, salamat man sa Dios sa inyo kabuhi, ari kami di, sister, brother, kay nga aman, ginsugo kami sang aton pinalangga nga bishop, sang aton pastor, nga bisitahan kamo kag kamustahon, kag nga nagakabalaka sa inyo. Buti nung dala niyong ministry. Pero kung nagbisita ka, ang imo nga statement amoy ni, sister, ari kami diri kasi pastor tama nakabisi. Way na sa panahon sa imo. Naglain pa pod. Halalungan nato ni nakaladlawan pero may kamaturan bla na. That's why ginakorek ko ning mga workers ko. Kaya kung hindi maghalong, tingala ka nga pastor, nga imong membro nga ginahando mo, tingala mo nga palayo sa imo. Kay lain nga storya ang ginadala mo to sa iya. Si pastor, damo na na transaksyon, busy na na, way na na panahon sa pagbisita. Hindi na lang kada sa iya, sa akon ka na lang upot. Maghalong kita sa sini. Submissive leader or submissive workers, mga kuturan, is what the church needs now. And the last one is the supportive lifters, kag kamuna nga mga membro. In times of hardship, mangkutunta ka mo, pila sa inyong nag-text, nag-chat sa inyo, pastor, kumusta ka da? Okay ka lang, pastor? Sa mga panahon nga kabalo ka mo may problema, pastor, kamusta ka da? Okay ka lang? Pastor, nagapangamuyo ko bala sa imo. Sige ng pastor, pakabakod ka lang. Hindi pala ka kanami isang balatyagon kung amo ini. Isa akong eksperyensya, kada chat sa akon, pastor, mihara ka da? Namigaduhan gikubla, pastor. Diba si, pwede ko daanay ka hulam? Di kayong pastor. Basta mihara lang pastor, yagahatagin na iya? Oo. Iniya honestly without flattering words abi nyo ang na-adapt kag nakuha ko sa inyo dire, sa aton bishop dire, ang pagka mabinuligon. Hindi ko niya ka sa level sa pagbulig kag kaluoy, pero hindi ko na inambal sa iya. Ako mabinuligon man ko kag maluluyon, pero hindi ko na siya matapatan. Pero wala ko ka-question sang iya nga balatyagon, kaya nga ayaya balatyagon niya na iya sa Diyos. Nga kung tanawon mo bala mga kuturan sa aton nga pangunahuna, daw masiling mo nga daw dihado siya. Pero ari na lang balaw, dihado gid man sa balat matuod, wala. Kung nga nagaabot ang asod-asod nga mga pagpakamaayo, amo na kagintagaan kamo sang bag-o kag dalag ko subong mga kauturan. Kung mahuman, isa kamo sa mga makita nga ihimplo, mga kuturan, nga dako ang inyo nga church. Hindi ko gid malipatan ni sa iya kabuhi ang mabatian ko. Siling niya to, ako, nagakabuhi lang ko sa grasya kag kaluoy sang Dios. Amo na nga nahimo ko. Sanggin practice ko na, kaysa una may pagkasigurista man ko, may pagkabakuko man ko. Ang akon, ang imo, akon pa na ko isa. Kay idiyahan ko na. Pero salamat kay ginbag-o sang Ginoo. Sa amon transaksyon, sa amon mga pagpatigayon sa obra, may ara temptasyon. Magpangita ko sang mga transaksyon, mga kauturan nga parte sa obra. Halimbawa, makanba sa glass, sa roll up, pwede ko pasakaan. Kay mismo ang tagiya sila niya, sir, siling niya, pila ka porsintong ibutang ko di. Pabor sa akon. Hindi sa kabalo.
pero hindi mahimo sang akon tagipusoon. That's why sobra 30,000 ang nasave. Palakpakan naton ang Ginoo. Kag ini dako nga bulig para sa ministry sang Dios. Pasalamat ko sa sining lagad sang Dios nga nagsalig sa akon. Siguro tungod sa sinanga mga kinaiya ko man. Kay ginbalusan ko man ang iya nga busi anon bala kung paano nga nakita ko man ang iya nga mga pagpaningwa. Kung ikabig ako nga bilang anak, ginakabig ko man siyang amay. Muna ako wala ang iya kabataan, ako ning nangin nagatipan sa iya. Pero hindi para sa akong burden. Kalipay ko, proud ko nga mag-alagad sa iya. Kaya nga aman, na-realize ko, bilang servant, mga kutron, dapat ka mag-alagad sa leader nga ginbutang sa Ginoo sa imo kabuhi. Dako ang contribution niya sa akong spiritual life. Kung paano ginabless ako sa Ginoo, ang Cadiz Church, kaluyan sa Ginoo, sa siniman mga kauturan nga bulan sang April, mga kauturan, may kaugalingon naman kita dito nga lote. Ini tungod sa mga supported lifters. Hindi kami jutay yang people ang akon kalabanan. Kabalo ka mo, 80% sa akon membro, yang people. Labanggit bululigan. Pero kay iya na sang Diyos. Pila lang katawo ang ginagamit sang Diyos na shoulder mga kauturan kag nalambot namon ang 180,000 nga inugdaw namon para sa sunod nga bulan. Kita nyo na. And aside from that, mga kauturan, may mga personal pagid nga mga supportive lifters. Amo ni kung paano mga kauturan nga may mga mission kita nga nagapanghatag kita bugas sa may mga less fortunate mga kauturan, nagahatag kita mga grocery kaya nga tungod sining supportive lifters. That's why church, hallelujah, dapat may kaangay kita sini nga balatyagon, kaangay ni Hor kag ni Aaron. Kung nakita nyo nga down ang inyo pastor, ang imuon mo magluhod sa imong magtilo sa imong tiil kag magluhod sa Dios. Lord, dumduma ang imo alagad. Ginoo, duawa siya sa mga panahon sang iya kalisdanan. Pabakura ang iya pagtuo. Tagay siya sang duga nga gugma kag kainit sa gihapon. Kalayo sang imo nga presensya nga magapadayon siya o God sa piyak sa sini nga mga kabudlayan. Church, be a supportive lifters. Dulaon ta na, hallelujah, nga magsalig lang permis sa ministry. First, okay na siya. Pero samtang nagadugay, paningwaing nga mangindako kaman nga contribution, mga kauturan sa pagbulig sa Ginoo. Tungod sa Ginoo, in my personal testimony before I end, mga kauturan, sang last year nga nag-birthday ako, salamat sa sining supportive lifters nga hindi siya, mga kauturan, membro ko. Wala man ko ni nag-contact sa iya. Pero through social media, mga kauturan, nakita niya ang mga pagpangabudlay. And one day, gin-call sa pamilya nga akon nga atensyon. Kag from the time up to now, mga kauturan, glory be to God. Dako sila nga contribution sa buluhaton sa aton Ginoo. Tungod sa sini, mga kauturan, gintagaan kita love gift kasa, almost 200,000 plus. Wala sa demand iban. But they are enjoying, mga kauturan, sa gin-entrust nila yadtong certain amount, mga kauturan, wala sang kondisyones. Kagbangod sini, muna nakabakal kita sang mga malahalon, masilin naton nga daw may mga kena nga mga
musical instrument because of these supportive lifters kaangay ni Hor kag ni Aaron. So don't misinterpret niya sa katapusan. Church, tandain ang mensaheng ang ministry sang Dios may selected leaders nagakinahanglan sang mga submissive workers kag nga laborers, and the last one sang mga supportive lifters. Kabay pa man ang Ginoo magapakamaayos sa aton, kabay pa man ang Ginoo nagbukas ang aton nga mga pangunahuna kag nga balatiagon, that from now on mga kuturan wala na kita diri sang dako pa nga handom. Hallelujah. Ang maluwas ang aton kalag, ang maluwas ang aton kabuhi mga kauturan kag makaupod sa rapture. Amo na nga ang nabilin nga bahin sang aton nga mga kabuhi, igahinguyang naton ini sa pag-alagad sa Dios. So palihog tutom kita. Palihog, hindi pag maglain buot mo kung may mabatian ikaw nga medyo masakit nga mga pulong, hindi na intensyon agud sakiton ang inyong mga balatyagon. Balatyagon ina gagikan sa Ginoo. Dumduman nyo mga kauturan ang story sang prodigal son tungod kay hindi siya gusto mamati sa iyang amay. At the end of the day, tanawa bala, nag-struggle ang iyang kinabuhi. Sa aton, magbulag kita sa church. Sa aton, hindi kita mamati sang mga maayong alaygay. Hindi ka tingalahan nga sang una, nga sa ulihi, amen. Makita ang imo kabuhi, mga uturan nga miserable. Kagamoy nagkamaturan. Nagahambal ako sa kamaturan, kay makita nato nina. Protanawa ang mga kauturan, mga membro, mga kauturan nga nagapamati sa laygay sa instruksyon sang ilang leader, amuyat to sila ang ginablas sa Ginoo. Amuyat to sila mga kauturan ang makasiling mo nga nami ang ilang testimonyo sang ilang kabuhi. Amo to sila ang ginagamit mga kauturan sa Ginoo. So don't despise the instruction. Hallelujah. Sang alagad sang aton Ginoo. Magatindog kita. Praise God, and let's worship the Lord, church. As we sing the song, Sukdulang. Let's worship the Lord. Let's open our hearts and worship Him. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasulian ka na Pwede ba pala mabuksan ito kasing-kasing? sa lahat mong ginawa. Church, wala sang pastor na nagahandom nga mawalan ka. Wala sang pastor nga wala nagakabalaka sa imo. Ang kamaturan na imo pastor, nagaigugma sa imo, nagakabalaka sa imo, nagapangamuyo sa imo, nagagiya sa imo. Palihog, palihog. Pakamahalaman kami ngayon yung mga pastor. Tahura kami ngayon yung mga pastor. Updi kami sa aming mga handog. Updi kami sa aming mga tinutuyo. Sumugod sining adlaw. Tapos mapatihan mo ang mensahe. Kabay pa magkasiling ka sa matagi puso. Lord, salamat na may pastor kami Ginoo. Kabalay sa payan sa mga pagkinaw ng abot sa kinabuhi. Nagapabilin si Amay sa pagtindog sa pagtuo. Salamat na naging example siya namon. Lord, na wala sa payan sa madamong kapaitan, sa damong mga kasakitan, ginatubang na sa kinabuhi. Nagapadayon siya sa pagalagan. Church, hallelujah! Ikinanglan namon ang inyong mga suporta sa pangamuyo. Ikinanglan namon, hallelujah, ang inyong mga pagtinguhan.
Praise God ka maging kamahin sa ministry. Let's worship Him. Come on. Let's begin to worship the Lord. Hallelujah. Kung ka mo ginimbitan. Ang gusto, praise God, magkari sa altar. Pwede ka makakari sa altar. Hallelujah. Siningaga bukas ang altar para sa iyo. Young people ka man, ladies ka man, elders ka man. Hallelujah. Ginagda ko ikaw. Praise God sa pagkari sa altar. Sa tubangan sa Ginoo, upod sa mga kauturan, magasiling malikaw sa imo tagipusoon. Ginoo, yari ako, handa ko, Lord God, nga maging kabahin sa ministry. Handa ko magsuporta sa ministry sa mga pastor. Lord God, gamita ko na maging loyal, maging sincero, maging submissive, Ginoo, sa leadership. Maging butang mo, Ginoo, sa mga pastor. Hallelujah. Kari diri sa unan. Simba siya. Kaman. Oh! Kahit minsan di na mahiran ang kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos, ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Oh, oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahiran ang kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah. Salamat sa Thank you, Jesus. sukdulang biyaya mo.